Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Stand na po. Let's stand po and invite sa Easter natin. Praise the Lord. Pinapakan natin si Lord. Hallelujah! Amen! Amen. Hallelujah. Are you happy today? Amen. Amen. Thank you, Lord. Are you blessed? Amen. And highly favored. Do you know that? Amen. Sino mag-pray? Amen. Hallelujah. Let's declare the goodness of God. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon na tayo ay nandito. Amen, amen. Sige, hallelujah. Let's bow our head. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father in heaven, we want to thank you. We want to bless your name. We want to glorify your name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, na ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay. At ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah. We acknowledge your presence, O God. Hallelujah. In the midst of us. Sinabi mo sa inyong salita, Panginoon. Hallelujah. That 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of us. We are done more than 3, O God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Let the Holy Spirit minister to each every one of us, O God. Ikaw, Panginoon, ang siyang magkilos, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-aral, magturo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tinadalangin namin, Panginoon, that let your Holy Spirit shower us, Panginoon, your anointing, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng gamitin mo sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, you anoint them, Panginoon, with your Holy Spirit, O God, Lord. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tinipon mo muli, Panginoon. Hallelujah. And Lord, we acknowledge, O God, your presence, Panginoon. We are resting in your presence, O God, right now, Panginoon. We enjoy this worship, O God, na ikaw, Panginoon, ang mapapurihan sa hapong ito, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon. Ikaw, Panginoong Jesus, ang siyang purihan at taas namin sa hapong ito, O God. Lord, salamat, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin, Panginoon, yung mga kapatiran namin, saan man sila naroon ngayon, O God. Lord, embrace them with your love. And Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na makarating sila, Panginoon, dito, Panginoon, na matiwasay at your guidance and protection be upon them, O God. Lord, salamat sa hapong ito. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan ulit natin si Lord. He deserves to be worship. He deserves to put His name on high. Amen. Hallelujah. Meron akong verse dito sa ating lahat ito. Esther 4:9-14. Every spirit of fear sent to hinder me from everything, my assignment, I bind you, cast you out. I receive the boldness to step into my place of influence. Amen. Amen. Lahat naman dito sa lugar na to, I believe na ginagamit tayo ni Lord. Amen. Sa pag hindi tayo dinadala rito ni Lord upang tayo makinig lamang, hindi tayo ay magpagamit. Amen. Amen. Huwag natin i-stick sa isang ating paa, kasama natin
tama ang ginagawa ni Lord. Amen. Hallelujah. The faith that comes from Him na patuloy tayong ipalakasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ano man yung stronghold sa ating puso at ating isipan, patuloy natin ilapit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Jesus, kami po ay malapit. Holy Spirit, we invite you to this place, so God, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Transform us, O God, Panginoon. Touch every heart, Panginoon, nandito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hindi kami hayaan na kami Panginoon, na hindi kami maranasan ang iyong presensya, O God, Panginoon. Hallelujah. You are awesome in this place. You are awesome in our life, O God. You are awesome, Panginoon. Every storm in our life, O God, Panginoon. You are the breakthrough, O God, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Palapakan natin ulit ang Panginoon Diyos na buhay. Sa kasama natin, itingkaraan na siya ay awesome. Siya ay the Lamb of God that we serve, the Most High. Amen. Hallelujah. Amen. 1, 2, 3, go. Here in this house of the great King, yes Lord, we come together now to worship Him. Let's worship Him. This house is built on Christ the rock. And let's be shaking. And not be shaking. And not be shaking. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There's power. There is power in
God, Panginoon. Salamat, Lord, that you are the bread of life, O God, Panginoon. Salamat, Lord, salamat, Lord, salamat. Hallelujah. Mga kapatid, I encourage you to praise the Lord with your mouth, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Ito ang ating sa oras na to na tayo ay nagsasama-sama. Sama-sama natin itaas ang kanyang pangalan. Sama-sama natin maranasan ang kanyang presensya in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat that you are our Savior. Salamat, Lord, that you save us, O God, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy mo aming hindi iniiwan. You never leave us nor forsake us, O God, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. Salamat sa aming buhay, O God, na pinapakita mo, Panginoon, ang kabutihan sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord, na hindi ka nagbabago. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbabawasan. Salamat, Lord, simula pa, Panginoon, nang kami ay iniwan dito sa mundo, God, Panginoon. Hindi mo na kami iniiwan. Hindi mo na kami iniiwan at inibayaan, Lord. Patuloy mo kaming, shower us, O God, Panginoon, at iyong pagmamahal. Salamat, Lord. Salamat, salamat, Lord. Salamat, Lord. Tingnan mo, God, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. You're beautiful, O God. In your heart, O God. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, grace and living God, Lamb of God.
Diyos na buhay na hindi nagbabago kailanman. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Palakpakan mo, Lord. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah. Mainit mo. Hallelujah! Amen. Palakpakan natin yung ating Panginoon. Diyos natin si buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Salamat sa Panginoon at napakasarap magpuri sa Amen, Panginoon amen. Jesus. So sa oras na ito, as we continue our service, let us welcome our guests, yung mga bisita natin, and yung friend ni Sister Judith. Sinong pangalan? Tayo lang, tayo. Nora. Nora, okay. Welcome, Sister Nora. Welcome po. And, yan, sige. Salamat sa Diyos at nakabisita ka sa amin. Amen. And also, let's welcome our, old, but it's not new, old. Okay, so sila po yung magnanay at let's welcome our visitor is Sister Amalia and her mom, no? So salamat sa kanilang mga buhay at sila po ay nakabisita sa atin dito and kasama tayo Amen. na magpuri sa ating Panginoon and only God, only Jesus Christ yung ating pinapupurihan Amen. sa oras na ito. So, sige po, as we continue, let's collect our tithes and offering. And sige, na kami po ay render ng isang kanta para sa ating habang po tayo ay nag-collect ng ating sige. Sige po, pagkaalam niyo po yung kanta, samahan niyo po kami at tayo po ay kakantahan natin yung ating Panginoon. Amen. Para po sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Ang tanging alay natin sa Kanya. Amen. Ang ating buhay ay kulang pa. Amen. Maging ating mga posisyon is Amen. not enough. Yes. No? Kaya, ibigay natin sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, Yes, Lord. Hallelujah. aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't at kaluluwa. Hindi magkayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilubog, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang
pagpapala sa aming buhay. Amen. Kaya sinihan ko ng aming title of healing. Ipagkaloob ko ang iyong pagpapala sa mga ito at Yes, Lord God. gamitin sa iyong kaluwalhatian. Yes, Lord. Namin ipagkaloob ko ang iyong kaharian at Amen. bibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Amen. Yes, Lord. Maraming salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At ay tayo po ay magpatuloy sa oras na ito at let us prepare our heart, our spiritual ears, spiritual eyes, no? Amen. Sa pagdinig ng mensahe ng Panginoon, no? Sa Amen. bawat isa, no? At i-acknowledge natin yung banal na Espiritu ang siyang mag-minister sa atin, no? Sa bawat isa sa atin, ang siyang magturo, no? At I believe na pagpalain tayo lahat ng ating Amen. Panginoon, no? Lalabas tayo ditong may may pagpapala, Yes, no? Lord. Amen. Tayo may pagpapala. So, huwag na po natin patagalin at ibigay ko na po sa mag-share ng ating ng salita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. Subatin po ito. Ay, okay. Thank you po. Sige, tabi mo lang. Praise Jesus. Grabe ang panahon po ngayon. Alam niyo po mga kapatid, mula umaga pa lang sinusubok na kami. Amen. Nalate kami, tapos hindi gumana yung aking gitara ngayon. Sabi ko, grabe, no, eksakto pa na Sunday, doon tayo inaatake ng gawa ng away. But praise God, hindi ko nanalo ang Amen. gawa ng away. Amen. Amen. Pwede po palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At nandito tayo kahit maulan, kahit Amen. matraffic. Kanina, hindi kami makalabas sa parking lot na pinagparkan ko. Hallelujah. Buti na lang Amen. po. Naniniwala po ako na basta gawain ng Panginoon, hindi po yan natatalo. Laging panalo. Amen, amen. Kaya po yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Hallelujah. So before we start, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much, Panginoon, for the victory, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, for my brothers and sisters, Panginoon, na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya sa inyo. Gaano man kalakas ang bagyo, gaano man kalakas ang ulan, anumang pagsubok na pilit na pinipigil kami, Lord, para sumamba sa inyo, Lord. Hindi niyo po hinahayaan ito na manalo sa aming mga buhay dahil ang inyong presensya, Panginoon, ang palaging panalo sa aming Yes, mga Lord. buhay. Maraming salamat, Lord. We declare in the name of the Lord Jesus, spiritual understanding, spiritual focus sa kalagitnaan po namin, Panginoon, and always put me, Lord, at your back, at kayo lamang, Panginoon, yung mapakinggan nila at makita nila. Maraming salamat, Amen. Lord. We give you all the glory, all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen, Amen and amen. and amen. Hallelujah. Woo! Praise Jesus. So, let's read. Pwede po bang anyayahan tayo tumayo para sa ating pagbasa ng banal na salita? Yes, babasahin ko na po in 1 Kings chapter 19 verses 3 to 4. Sabi po dito, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Then he went on alone into the wilderness. Traveling all day, he sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. Sabi niya po dito, I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Let us sit. Hallelujah. So I entitled the message today na sinusubok po sa ating mga buhay. Ngayon, may natapo na agad, may sumubok na agad sa atin. Hallelujah. So I entitled the message today, Defeat. And so next,
The title of our message today is Defeat. Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Defeat. Defeat. Ayan. Sa Tagalog po is pagkatalo. And of course, mga kapatid, wala pong gustong makaranas na matalo. Amen. Amen po? Meron po ba dito gustong matalo? Of course. Obvious po mga kapatid, walang gusto makaranas ng pagkatalo. Amen. Amen? And let's admit it. We always want, ano ba yung lagi natin gusto? Of course, yung victory. Yung pagkapanalo. Aminin po natin mga kapatid, mahirap, masakit ang matalo. Amen. Kaya nga po yung mga taong nakakaranas ng pagkatalo sa mga sugal. Ano pong nangyayari sa mga natatalo kapag nagsusugal? Siyempre, umiinit po yung kanilang mga ulo. Ibig sabihin po, mahirap ang makaranas ng pagkatalo. Amen. Nagpautang ka, hindi ka binayaran. Para kang talunan mga kapatid. Amen po ba? Mukhang nakaka-relate yung iba dito But unfortunately po mga kapatid, defeat is immutable. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po natin maiiwasan. Nasa buhay na po natin yan. So ano po bang nangyayari mga kapatid? When we feel defeated. When we feel defeated, ayan po yung time na sobrang hinang-hina po tayo. So saan po natin madalas na nakikita yung pagkatalo dito sa mundo? So we can experience it mga kapatid sa sports. Ayan. Naniniwala po ako na ang pinaka-extreme na mga sport fans ay yung sa soccer, yung sa football po. Dahil mapapanood po natin yan sa mga balita na kapag natatalo yung mga soccer fans, ano po nangyayari sa kanila? Nagkakagulo po sila. Amen, nakikita po natin sa social media, sinusuntok yung kanilang mga telebisyon, hinahampas ng mga baseball bat. Amen, sa madaling salita po mga kapatid, kapag natatalo, hindi po natin minsan makontrol ang ating emosyon. Amen. Amen po ba? Amen. Aminin po natin, ganyan po tayo minsan. Hindi natin makontrol minsan yung galit natin kapag nasa talunan tayong sitwasyon ng ating buhay. Amen. That's how being defeated affects our emotions. Amen? So saan pa po natin nakikita itong pagkatalo, mga kapatid? Sa eleksyon. Natatandaan niyo po noong tumakbo sila Bongbong Marcos and Leni Robredo, ano pong nangyari sa kanilang mga supporter? Di ba nag-away-away po sila mga kapatid? Bakit sila nag-away-away? Kasi may nanalo at may natalo. And of course, mas galit na galit po yung mga natalo. Mga kapatid, in other words, it's so hard to control our emotions kapag talagang nasa talunan tayo ng sitwasyon Amen. ng ating mga buhay. Mga kapatid, naniniwala po ako that defeat is the greatest partner of Satan. Inuulit ko po, defeat is the greatest partner of Satan. Bakit pa natin pinag-uusapan ito? Gustong-gusto pala ito ni Satanas. Kaya nga po natin pinag-uusapan ngayon para maiwasan natin yung ating emosyon na sumabog dahil sa pagkatalo. Amen. Mga kapatid, because when you are defeated, you are vulnerable. Amen. You are very open. Ano ibig sabihin nun? You are very weak. At sa madaling salita, mahina ka kapag talunan ka. And that's the perfect chance of the enemy to attack you. Amen. The Bible reminded us in 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi po dito, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Hallelujah. Ang kaaway daw po ay nag-aabang, naghihintay sa atin ng perfect timing. At yung perfect timing na iyon, mga kapatid, is kapag defeated ka. Pwede po bang sabihin natin sa ating katabi ngayon, hindi ka talunan, kapatid? Hindi ka talunan, kapatid. Hallelujah. So right now, mga kapatid, are we ready to overcome defeat in our life? Can we shout amen? Amen. Amen. Hallelujah.
So aalamin po natin yan mga kapatid sa buhay ni Prophet Elijah. So let's go back to our main verse, which is the life of one of the greatest prophet and miracle worker of the Lord, si Prophet Elijah po. Prophet. So sino po? Konting recap lang po. Sino po si Prophet Elijah? Mga kapatid, pangalan pa lang po ni Elijah ay bigati na, anointed na. Dahil in Hebrew, meaning ng Elijah is Yahweh is my God. Pangalan pa lang, anointed na po si Propeta Elijah. And he is one of the prophet na ginagamit ng ating Panginoon para mapalagana, para maipakita dito sa mundo yung miracle ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, sa madaling salita mga kapatid, bigatin si Prophet Elijah, hindi basta-bastang lingkod ng ating Panginoon. And si Elijah po, Prophet Elijah is one of the two na hindi nakaranas ng kamatayan dito sa mundo. Sa madaling salita mga kapatid, hindi po sila namatay. Hindi po sila nakaranas na mailibing. Hallelujah! He was taken to heaven while being still alive. Patuloy po, let's read po in 2 Kings chapter 2 verse 11. Sabi po dito, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Hallelujah! So sinundo po mismo si Prophet Elijah na nag-aapoy na karwahe. At ano daw po nangyari? Inilipad daw po siya sa pamamagitan ng ipo-ipo. Hindi po ordinaryong propeta si Elijah. Mismo po ang ating Panginoon ang sumundo kay Prophet Elijah. Amen. At bakit ko po nasabing one of the greatest prophet po si Elijah? Ano po bang ginawa ni Prophet Elijah? Kung bakit ko nasabing yun? Siya lang naman po, mga kapatid, ang pumasla sa 450 false prophet ni Baal. Siguro pamilyar po kayo yung Diyos-Diyosan na si Baal. Ito po yung mga bulaang propeta na sumasamba sa isang Diyos-Diyosan, tinatawag po nilang si Baal. So how did Prophet Elijah defeated this 450 false prophet? It's unthinkable. It's unimaginable. It's like you're going to a war na parang ang setting is 1 versus 450 prophets. Masarap pa. Okay pa. Ayan. So, hindi masyadong makita. A short summary po. Yan. Ano po bang ginawa ni Prophet Elijah? Nakipagpaligsahan lang naman po siya sa mga propeta ni Baal. Ano pong paligsahan niyo mga kapatid? Nag-alay sila ng toro. At kung sino daw po ang makakapagpabagsak ng apoy sa alay na toro na yun, ayun po yung tunay na Diyos. So it's like yung Diyos-Diyosan nilang si Baal at yung ating Panginoon. Hallelujah! So ano pong nangyari? Prophets of Baal go first. So nagsayawan po sila sa mga panahon na yun, nanalangin po sila, tinawag nila yung Diyos-Diyosan po nila na si Baal, pero inabot na po ng hapon, walang nangyari. Hallelujah. At sa paligsahan po na yun na nagaganap, nagawa pa pong asarin ni Prophet Elijah, yung mga propeta, pati si King Ahab. Sabi po ni Prophet Elijah dun sa mga propeta, sabi, naghapon na kayo, umabot na kayo ng hapon dyan. Kakatawag sa Diyos-Diyosan nyo, baka natutulog ang Diyos nyo. Doon pala galing yung natutulog ba ang Diyos? Ganun yung pang-aasar po ni Prophet Elijah. Hallelujah! So, madaling salita po mga kapatid. Malakas ang loob ni Prophet Elijah. Tandaan niyo po, nag-iisa lang po siya sa mga panahon na yun. Hallelujah! And then, noong turn na po ni Prophet Elijah, nanalangin po siya, tinawag niya ang ating Panginoon, and agad-agad naman po mga kapatid, bumagsak yung apoy sa kanyang alay na toro. I hope nakikita niyo po kaunti. And people watching there witness that the true God is yung pinaglilingkuran natin, yung pinaglilingkuran ni Prophet Elijah. Amen. Amen?
At dahil doon po mga kapatid sa miracle na yun, ang nangyari po doon sa 450 prophets, pinagpapaslang po sila. Pinagpapaslang yung mga false prophet na 450. Sa madaling salita po mga kapatid, Elijah was a very brave, a very loyal servant of the Lord. Na kahit daan-daan pa po yung kaharap niya, hindi po siya natatakot. Handa po siyang harapin. Ganyan po katapang si Prophet Elijah. Kaya po nasabi na Elijah is one of the greatest prophet. Imagine that, 1 versus 450 false prophet. But suddenly, ano nga ulit yung Tagalog ng suddenly? Tinuro natin yung nakaraan niya. Suddenly, biglaan, ano na naman nangyari? Di ba sabi ko po nung nakaraan sa inyo, ang problema, biglaan yan. But suddenly, mga kapatid, Prophet Elijah was defeated. Bigla pong natalo si Prophet Elijah. He was afraid. Bigla po siyang nakaramdam ng takot. Ano pong nangyari? Because King Ahab and his wife Jezebel, na devoted na follower ng Diyos-Diyosa na si Baal, vowed na papatayin daw po nila si Prophet Elijah. Bakit? Kasi po, pinatay niya yung 450 prophets, mga false prophet. Amen? So noong nabalitaan po ng hari at reyna na napaslang yung kanilang mga propeta, ipinangako po nila sa kanilang mga sarili na hahantingin nila si Elijah. I-eliminate po nila. So real quick mga kapatid, from being brave to afraid. Ano pong nangyari sa one of the greatest prophet na si Elijah? So let's go back to our main verse next po. Sabi po dito, 1 Kings, ayan, 19 verse 3, sabi po, Elijah was afraid and fled for his life. He was afraid. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. What happened to Prophet Elijah? Mga kapatid, what happened to you? Anong nangyari kay Elijah at anong nangyari sa iyo? Amen? Pwede po bang sabihin natin sa katabi natin ngayon, anong nangyari sa iyo, kapatid? Yung may pagmamahal. Yung nangyari sa iyo. Hallelujah. Yung nangyari po kay Prophet Elijah, mga kapatid, ay maihahalin tulad po natin yan sa ating buhay mananampalataya. Amen po ba? Before, nung bago kang mananampalataya, you are so excited to go on the church. Amen po ba? Amen. Amen? But now, ano nangyari? Once a month na lang pumupunta sa church. O, yung iba na talagang tuluyang nawala. Yung iba, matindi pa yung iba kapag may birthday lang. Kapag pumunta ng church, ano pong nangyari, mga kapatid? Before you are part of the ministry, but now, wala ka nang gana sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, parang napipilitan ka na lang magsimba. Mga kapatid, the life of Prophet Elijah represent our lives. We can compare our lives to Prophet Elijah. That we thought that we are strong. We thought that malalim na tayo sa ating Panginoon. We thought we are strong and unmovable. Pero mga kapatid, akala natin malalim na tayo, matibay na tayo sa pananampalataya kasi Amen. 15 to 20 years na tayong Kristiyano. But look, mga kapatid, what happened sa one of the greatest prophet na si Elijah? Siya po ay natakot. Siya po ay natalo. Siya po ay nagtago. Sa madaling salita, nanghihina po siya sa pananampalataya. Because he was afraid. Noong natakot po siya, tumakbo po siya, mga kapatid. Nagtago po siya sa wilderness for 40 days and 40 nights. Pansin niyo po, ganyan din po yung nangyari kay Jesus, di ba? Pero siya naman po nag-fasting. Sa Biblia po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng 40 days and 40 nights, mga pagsubok po iyan. Ganyan po yung nangyari kay Prophet Elijah.
tumakbo po siya, nagtago po siya sa wilderness for 40 days and 40 nights. So, papaano pa kaya ito? Papaano pa kaya tayo? Papaano pa kaya si Elijah na isang great prophet? Tayo ay isang ordinaryong mananampalataya lamang. Amen? Sa madaling salita po mga kapatid, pwede pong nag-uumapoy tayo ngayon sa pananampalataya, pwede naman pong mawala ang apoy na yan kinabukasan. Amen. No question asked, even Prophet Elijah ay nakaranas ng ganyang panlalamig. Amen? Walang ligtas po sa panlalamig. Kahit si Elijah hindi ligtas. Elijah was terrified, afraid, and depressed dahil po sa banta ni Queen Jezebel sa kanya. And after Elijah po defeated yung 450 prophets, he was defeated too. Hallelujah. So who caused the defeat of Prophet Elijah? Sino po ba yung nakatalo kay Prophet Elijah? May idea po ba kayo let's observe yung 4 main characters in the story. First is Elijah. Second is yung servant na iniwan niya. Third, si King Ahab. Fourth is si Queen Jezebel. Sa palagay niyo po, sino po sa apat yung naging dahilan ng pagkatalo ni Prophet Elijah? Sa palagay niyo po mga kapatid? 4. Si King Ahab, si Queen Jezebel? Number 4. Yan. The woman. Yan. Karamihan po sa narinig ko is si Queen Jezebel. Hallelujah. Ayan din po yung akala ko noong una, mga kapatid. Let's observe this. Sa palagay niyo po, sino po ang natakot? Si Queen Jezebel po ba? Si Prophet Elijah po ang nakaramdam ng pagkatakot. Elijah himself was because hindi naman po natakot siya lang yung nanakot, pero pwede namang hindi tayo matakot sa pananakot na iyon. So Prophet Elijah was the main cause ng pagkatalo niya sa kanyang pananampalataya. Nagpatalo po siya sa kanyang emosyon na pagkatalo. Sometimes mga kapatid, we are too focused sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga nararanasang problema at sitwasyon ng ating mga buhay. Akala po natin mga kapatid na sila ang nagiging dahilan ng ating pagkatalo. Amen. Ganyan po yung nangyari kay Prophet Elijah. Amen? Chinismis ka. Pwede mo namang padaanin mo sa itainga mo iyon. Amen? May nagalit sa iyo. Pwede ka namang huwag mo na lang pansinin yung nagalit sa iyo. Amen? Anong ibig sabihin ko doon mga kapatid? There's always a choice na maging mahinahon. Na huwag pumatol sa mga pangyayari sa ating mga buhay. Amen? Amen. We are too focused sa mga tao. Nakakalimutan po natin mga kapatid na tayo mismo ang nagiging dahilan ng ating pagkatalo. Amen po ba? Amen. Amen? Hallelujah. Ganyan po yung nangyari kay Prophet Elijah. Let's remember mga kapatid that we cannot control the people. Kaya ang dapat kontrolin natin is yung sarili natin emosyon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pwede naman kapag may nagalit sa'yo, hindi ka magalit. Control yourself. May nagchismis sa'yo, palagpasin mo. Control yourself. Amen. Amen? Magtiwala ka sa ating Panginoon. May nanakot sa'yo, pwede ka namang huwag matakot. Magtiwala ka na lang sa ating Panginoon. Amen. We can control our emotions. At kapag hindi po natin nagawang kontrolin ang ating emosyon, mga kapatid, that's the real big problem. You can never overcome defeat in your life kung hindi mo kayang talunin muna yung sarili mo. Amen po ba? Amen. Kailangan mo munang talunin ang sarili mo. Medyo nakakalito po mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. So gusto niyo po mag-lose weight. Of course, ano po muna yung kailangan talunin natin? Talunin mo muna ang iyong bibig. Talunin mo muna ang iyong tiyan para makapag-lose weight ka. Amen. Amen?
Hallelujah. Defeat yourself first. Isa ka mananampalataya, you want to have a fruit of the Holy Spirit na gentleness. Pero pagdating mo naman sa bahay, pinagbubungangaan mo yung anak mo, yung asawa mo. Hallelujah. Let's remind ourselves, always check ourselves first. Palaging sarili muna, mga kapatid. Kasi mamaya, baka tayo lang din po pala yung nagiging dahilan at hindi naman pala yung mga tao nakapaligid sa atin. Amen po? Amen. Parang ayaw pumayag ah. Parang galit pa rin talaga kayo sa mga taong yun ah. Check yourself first, mga kapatid. Dahil yan po yung hindi na-check ni Prophet Elijah. He was too focused kila King Ahab and Queen Jezebel. Kaya po siya natalo, mga kapatid. Natalo po siya ng emosyon na pagkatalo. So right now, I'm gonna give you 2 reasons kung bakit natakot kung bakit natalo si Prophet Elijah. First reason is being afraid. Pwede po bang sabay-sabay po natin basahin? Being afraid. Being afraid. Ayan. Pagkatakot. Natakot po si Prophet Elijah. Sabi po dito in verse 3, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Sa sobrang takot po ni Prophet Elijah, he left his servant there na nag-iisa na nga lang po, nakasama niya, iniwan niya pa po. Dahil po sa pagkatakot niya. Ano po nangyari sa sobrang pagkatakot niya? Naglakbay po siya for 40 days and 40 nights sa wilderness. And he forgot how powerful God is. Nakalimutan niya po, mga kapatid, na nakatalo lang siya noong nakaraan ng 450 prophets dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. That's how emotions can control you. Amen. Nakalimutan ni Prophet Elijah, nakatalo lang pala siya noong nakaraan ng 450 prophets. Hallelujah! Kapag natakot ka, mga kapatid, meron kang kasabihan nakakatakot na matakot. Talagang nakakatakot po. Nakakatakot na matakot. Being afraid, mga kapatid, will lead us to sin. Pero hindi ordinaryong sin, mga kapatid. But in deadly sin. Papatunayan ko po sa inyo, mga kapatid. Patunay. Bakit hindi lang ikaw maihahatid dito sa kasalanan, but in deadly sin pa? Sabi ko dito. So ano po ba yung mga deadly sins po, mga kapatid? Unang-una, pride. Ano po bang nagiging dahilan ng pride? Di ba, we are afraid to be na mapahiya. We are afraid to be embarrassed. Takot po tayong matalo, takot po tayong mapahiya, takot po tayong magmukhang kawawa. Kaya dyan po tumataas yung ating pride. Kita niyo po yung pattern? Bakit nagkakaroon ng pride? Kasi natatakot tayo mapahiya. Yan po yun. Next is gluttony. Deadly sins po itong pinag-usapan natin. Gluttony. Katakawan, mga kapatid. Ano pong nagiging dahilan ng gluttony? Takot kang magutom. Sino pong takot magutom dito? Lahat yan. Amen. Kita niyo po yung pattern? 7 deadly sin, gluttony. Bakit nagkakaroon ng gluttony? Kasi takot. Takot na naman. Takot kang magutom. Next is yung greed. Kasakiman. Ano nagiging dahilan ng kasakiman? Takot, mawalan ng pera. Amen? See the pattern here? Next po, mga kapatid, is hallelujah. Pagiging tamad, sloth. 7 deadly sins, sloth. Ano pong nagiging dahilan ng tamad? Takot kang magtrabaho. Takot kang makaramdam ng pagod. Gets niyo po, mga kapatid, see the pattern? Kung ano yung pinagsisimulan ng mga kasalanan, laging pagkatakot po, mga kapatid. At marami pang iba. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, sa madaling salita, fear or being afraid will root us to sin. And not just ordinary sin, mga kapatid, but deadly sin. Ay, yung kanina pinag-usapan natin, ayun yung patunay. Talaga pong nakakatakot na matakot.
It is biblical, mga kapatid, because in the Bible, I believe familiar po kayo sa paalala ng Diyos sa Biblia na do not be afraid. Ilang beses binanggit yung do not be afraid sa Biblia? Di ba po? 300 plus times binanggit sa Biblia. Kasi alam po ng ating Panginoon na dadaling ka ng pagkatakot sa mas malalim na kasalanan. Do not be afraid. Ayun po yung may maraming paalala sa Biblia. Hallelujah. It is biblical po, mga kapatid. So sabihin po natin sa ating katabi ngayon, do not be afraid, kapatid. Come on. Hallelujah. Actually, mga kapatid, si Elijah po, si Prophet Elijah was not really afraid. Nasa isip niya lang po iyon. Amen? May mga sitwasyon sa ating buhay na minsan hindi naman nakakatakot, pero iniisip natin na nakakatakot. Tandaan niyo po yung mga kabataan pa natin kapag nagsi-CR tayo sa gabi. Di ba kapag nagsi-CR tayo sa gabi, minsan napapatakbo tayo. Kasi iniisip natin na madilim, iniisip natin na nakakatakot. Sa isipan lang po nagmumula ang takot. Amen? I remember po, mga kapatid, when I'm on my high school days, meron pong cemetery doon papunta sa aming paaralan. And kailangan ko pong dumaan doon para mapabilis yung aking pag-travel sa aking paaralan. Noong una, of course, natatakot ako sa pagdaan sa cemetery na yun. Pero kalaunan, noong araw-araw ko nang dinadaanan yun, nasanay na akong kontrolin ang aking emosyon. Amen? So we can control our emotion. Amen? At minsan po, mga kapatid, kapag hindi natin makontrol ang ating emosyon, nalilimitahan po ang pagpapala ng ating Panginoon. Gusto kang pagpalain ng ating Diyos. Gusto kang palakihin yung sahod mo, pero takot ka namang magnegosyo. Takot kang mag-risk. Takot kang kausapin yung amo mo para magpa-increase ng sahod mo. Nakikita niyo po yung pattern dito, mga kapatid? Ang takot po palagi ang nagiging dahilan. Grabe po ang nagagawa ng takot na yan. Grabe po yung nagagawa sa ating mga buhay. Ako po, aaminin ko po, mga kapatid, I have fear on heights. I have fear on riding amusement rides. At kaya, yung mga bata po na, yung mga anak ko, nagre-reklamo sa akin dahil hindi nila ma-enjoy kapag kasama nila ako, kapag pupunta kami sa mga amusement rides. So, na-challenge po ako. So, sinubukan ko sumakay sa ride, sa roller coaster. Ang ginawa ko po is ipinikit ko yung mata ko. I cannot control that ride, that roller coaster, but I can control my eyes. Nagigits siya po, mga kapatid? Hindi mo kayang kontrolin yung rides na yun, pero kaya mo kontrolin yung sarili mo. Amen? Don't focus on the things that you cannot control. Control only what you can control. Amen. At ayan po palagi yung ating mga sarili. Kahit po sa paglilingkod ko sa Panginoon, nagpaalala na ako sa ating mga kapatiran, kapag hindi sumunod, hindi ko na yun. Hindi ko na yun uulit-ulitin. I cannot control them. Mahayaan ko na lang ang presensya ng ating Panginoon na mag-control, magbago sa mga tao. Because we cannot control people, mga kapatid. Ang sarili lang po natin, ang kaya natin, makontrol. Amen. Amen po ba? So don't be afraid. Huwag kang matakot, kapatid. But don't get me wrong, mga kapatid, baka isipin niyo bawal ng matakot. It's okay to be afraid because it is part of our life. At tao lang po tayo. Ayan po yung nagpapaalala na kailangan natin si Jesus Christ kapag natatakot po tayo. Amen? But make sure, mga kapatid, that you will not stay on being afraid ng matagalan. Make sure po, mga kapatid, na babangon ka muli. Matatakot ka lang ng saglit, pero babangon ka ulit. Kasi kapag nagtagal po yan, mga kapatid, na nasa being afraid state ka, doon po magugulo ang iyong buhay, doon po magugulo ang mga desisyon mo sa buhay. Kasi po, ganyan po ang nangyari kay Prophet Elijah. Noong nagtagal po yung takot niya for 40 days and 40 nights, doon niya po nakalimutan ang ating Panginoon.
Amen? Doon niya nakalimutan kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus. Pero mabuti na lang po mga kapatid, after 40 days, nakaalala po siya at nanalangin po siya sa ating Panginoon. He prayed to God. At ito po yung nakakamangha sa ating Panginoon. Noong tinawag ni Prophet Elijah ang ating Panginoon, God didn't scold Prophet Elijah. Hindi niya po pinagalitan si Propeta Elijah, but instead, He gave nourishment to Prophet Elijah. Ano pong nourishment yun? Binigyan po siya ng tinapay at tubig. It's like God is saying to you that it's okay to be afraid, pero huwag mo siyang kakalimutan. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. Amen? God knows what you need. Noong lumapit po si Prophet Elijah sa ating Panginoon, alam po ng ating Panginoon na ang kailangan ni Prophet Elijah is pagkain at tubig sa loob ng 40 days and 40 nights. Alam po ng ating Panginoon na nanghihina na physically, emotionally, spiritually si Prophet Elijah. Kaya ang ibinigay ng ating Panginoon is tubig at tinapay. Hallelujah. To replenish yung kalakasan ni Prophet Elijah. So mga kapatid, so if you are in the middle ng wilderness sa iyong buhay ngayon, financial problem, sickness problem, relationship problem, Amen. don't forget to come to the Lord. And He will respond like what He did kay Prophet Elijah. Nanalangin po si Prophet Elijah. Mismo bumaba ang ating Panginoon. Nagpadala siya ng anghel. Binigyan mismo harap-harapan ng tubig at tinapay. Amen? Mga kapatid, lumapit ka sa ating Panginoon. He will sustain you. He will heal you. He will strengthen you. God knows what you need. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, for our second reason, last reason na po ito, don't worry mga kapatid. Ayan, pastora po. Next po. Salamat po. Number 2, reason kung bakit po natakot si Elijah. Mga kapatid, mag-focus po tayo dito. Being alone. Ayan, hindi pala masyadong kita. Ayan, sabay-sabay po natin sabihin, being alone. Being alone. Sa Tagalog, pag-iisa. Back to the verse, sabi po in 1 Kings chapter 19, verse 3 to 4, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left. Iniwan niya yung nag-iisa niyang servant. Then he went alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. Ganito pa yung panalangin ni Prophet Elijah. Lord, I have had enough. Lord, he said, take my life. Gusto niya na pong magpakamatay, pero banal yung gusto niya pagkamatay. Nanalangin po siya na gusto niya nang mamatay. Sabi niya, take my life, Lord, for I am no better than my ancestors who have already died. Mga kapatid, ito po yung pagkakamali ni Prophet Elijah. Nagsulo po siya. Amen? Kapag nagsulo ka po mga kapatid, that's the perfect chance of the enemy to attack you. Sabihin po muli natin sa ating katabi ngayon, huwag kang magsulo, kapatid. Come on. Diba? Because when we are alone, mga kapatid, doon ka makakapag-isip ng mga masasama. Tama po ba? Doon ka makakagawa ng mga hindi ka aya-aya, mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Kaya mahirap po mga kapatid yung mga tao nagsasabi ng, leave me alone, leave me alone. Amen? It's like you're saying to the devil that you're opening the doors to your life para makapasok ang gawa ng kaaway. Amen. Huwag kang mag-isa, mga kapatid. Buhay, biblical proof. Tingnan niyo po si Prophet Elijah. He was alone. Iniwan niya po ang kanyang servant. Kaya mas lalo po siyang nakaramdam ng pagkatakot. Amen. Noong nag-iisa po siya, doon po siya inatake ng kaaway. At ito pa po matindi, mga kapatid. Hindi lang po si Prophet Elijah yung inatake ng kaaway nung nalaman niya nag-iisa. Even Jesus was attacked by the devil
in the wilderness. Noong nag-iisa po siya, noong nagpapasting po siya, ng 40 days and 40 nights. Nakita po ni Satanas, solo si Jesus. Si Jesus na po yun ha. Walang pinipili ang kaaway. Kahit si Jesus, nag-isa, nakita niyang solo, nag-decide po agad siya na tuksuhin ang ating Panginoon. Amen? Nakakatakot po magsulo. That's why po sa lahat ng mga OFWs na palaging nag-iisa, mga kapatid, masakit mang sabihin, target lock po kayo ng kaaway. And that's the purpose and importance of having a church family. That's why JMS is here. That's why different churches are here para hindi ka magsulo sa pananampalataya mo. Amen po ba? We are all family and we are strong together. Magpatandaan po natin that when we are many, the chances of defeat is fewer. Sabi po in Matthew, sabi po, for where 2 or 3 gathered in my name, nandoon daw po ang ating Panginoon. Patunay, biblical proof na huwag kang magsusulo sa pananampalataya mo dahil aatakihin ka ng kaaway. Amen? Ang mga mananampalataya po, mga kapatid, ay parang mga baga na kapag nagsama-sama ang mga baga ay mas lalong lumalakas ang apoy. Ganun din po ang ating pananampalataya. Kapag naglingkod tayo na sama-sama, lumalakas, lumalalim ang ating pananampalataya. Amen? That's why, mga kapatid, lagi nating ugaliin na magkamustahan. Amen. Amen? And make sure na before you check others, check yourself Amen. first. Amen? Minsan, ang galing-galing po natin mag-advise pagdating sa mga health. Amen? Pero napapabayaan naman natin yung ating mga sarili. May ganyan po akong kakilala. Ang galing mag-advise, nanonood ng mga YouTube tips, pero nagkasakit, namatay. Check yourself first. Amen. Amen? Hallelujah. Ang galing mo mag-advise ng pagiging mahinahon, pero pagdating mo sa bahay, sobrang init ng ulo mo. Pagdating mo sa trabaho, ang init ng ulo mo. Check yourself Amen. first. Amen? Ang galing mo, dapat huwag mong kainin yan. Pero sa bahay, nakakain ng chicharon ka naman. Amen. Hallelujah. Check yourself first. Nakukuha niyo po yung punto ko dito, mga kapatid. Laging sarili po muna. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, mamaya is, observe niyo po yung buhay niyo. Mamaya padala kayo ng padala sa pamilya niyo. Pero ikaw, mga kapatid, tayong lahat lamang ng OFW, yung pinapadalan mo, nakailang mong pasyal na sa Pilipinas. Ikaw, nakapamasyal ka ba dito sa South Korea? Tatawa-tawa naman tayo. Hindi na nakapamasyal eh. Amen? Check yourself first. Mamaya bigay ka ng pampacheck up kapag may nagkakasakit na apo mo, pinsan mo, lahat na nakakaganak mo, pinacheck up mo, pero ikaw, nakapagpa-check up ka ba? Nakakapunta ka ba sa hospital? Ba't may nagtuturuan sa likod? Hallelujah! Check yourself first. Mamaya yung mga kamag-anak ko sa Pinas, nakailang sangyupsal na, pero ikaw, wala pa sa daliri na nakapagsangyupsal ka, nasa South Korea ka pa. Mga kapatid, again, check yourself first. Sabihin natin sa katabi natin, check yourself first. Huwag palaging iba. Huwag sobrang mapagbigay. Check yourself first. Amen. Hallelujah. I know some of you here are not okay, mga kapatid. Whatever na pinagdadaanan po natin, surrender it to Jesus. Kasi ganyan po yung ginawa ni Prophet Elijah. Natakot man po siya, pero sa bandang huli, natandaan naman, nanalangin naman po siya sa ating Panginoon. He prayed to God. Amen? Kaya po, hindi po aksidente kung bakit po tayo narito ngayon. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Amen. Dahil, tandaan po natin, tulad ng pag-response ng ating Panginoon kay Prophet Elijah, He will gonna response also in your
prayers. Amen. Manalangin po tayo ng tuloy-tuloy sa ating Panginoon, and God will surely respond to you. Amen? Amen. So mga kapatid, tulad ng paglapit ng ating Panginoon, naniniwala po ko, mga Panginoon, na hinihintay ka lang ng ating Panginoon na lumapit ka. Naghintay po yung ating Panginoon kay Prophet Elijah for 40 days. Maybe, kaya hindi ka nagkakaroon ng breakthrough sa iyong buhay dahil hindi ka lumalapit na nanalangin sa ating Panginoon. Amen? Sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Biblical po. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, gumawa po tayo sa ating conclusion. So, unang-unang conclusion is, number 1, God knows everything. God knows what you're going through. Pwede po bang sabay-sabay natin basahin? God knows? God knows everything. Amen. Walang pangyayari sa iyong buhay ang hindi nalalaman ng ating Panginoon. Kahit po si Prophet Elijah nagtago sa wilderness, alam pa rin ng ating Panginoon kung nasaan yung exact location ni Prophet Elijah. Ganyan din po sa ating mga buhay. Even the numbers or the strands of our hair ay bilang po ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So alam po ng ating Panginoon na may pinagdadaanan ng financial problem, may pinagdadaanan ng karamdaman ngayon, may pinagdadaanan ng relationship problem. God is never blind sa iyak mo, kapatid. He was never deaf or bingi sa'yo. Nakikita niya po ang bawat yugto ng buhay mo. Hallelujah. He sees you, He hears you, and He will deliver. Lumapit ka lang, kapatid. So for our number 2 conclusion, let's read, God will never forsake you. God will never turn you down. Parang walang energy po tayo. Again nga po, basahin natin, God will never forsake you. God will never turn you down. Hallelujah. Diba? God didn't turn down Elijah. Hindi niya po pinagalitan. But instead, God provided him a nourishment that he really needs. God provided him, mga kapatid, sabi po ng Biblia, a cake baked on a hot stone in a jar of water. God knows what Elijah needs is an effective nutrition, and that kind of nutrition is for him, mga kapatid, to recover his strength and to recover his hope. Kaya yung tulad na natanggap po ni Prophet Elijah, mga kapatid, na tinapay at tubig, ihanda din po natin ang ating mga sarili para tanggapin ang tinapay na iyon at ang tubig na iyon na handog ng ating Panginoon. Amen? So madaling salita, mga kapatid, God knows what you need. Don't be ashamed on your past. Hindi na po nahiya si Elijah na tinalikuran niya ang ating Panginoon. So pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na walang pakialam ang ating Panginoon sa iyong nakaraan. Amen. Ganun po yung nangyari kay Prophet Elijah. Ang importante po sa Diyos ay yung marunong kang bumalik sa Kanya, marunong kang magpakumbaba at manalangin sa Kanya. Pinatawad ka na ng ating Panginoon. And that's the power of the finished work of Jesus Christ. Mga kapatid, I want na namnamin niyo po ito. God can still lead you to a better path, to a better life, to a better attitudes, to a better emotion. What we just need to do is to let God enter your life and receive the cake and jug of water na tulad na ibinigay ng ating Panginoon kay Prophet Elijah, that will nourish you and recover your strength and hope to God. So mga kapatid, let's remember that defeat has two meaning. Ang defeat po, mga kapatid, may dalawang meaning po yan. Unang-una is, I have been defeated. Sa Tagalog, natalo ka. But let's declare this, yung pangalawang meaning. I defeated the enemy. Sabay-sabay po natin sabihin, I defeated. Hallelujah. Tinalo mo na ang kaaway. So declare it, claim it. You will defeat the enemy
by the power of the name Amen. of Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos na Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong revelation na ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na huwag po kami matakot, Lord. Dahil nandyan po kayo, isang matibay na kandungan, isang matibay na sandigan sa oras ng aming mga pagsubok sa aming mga buhay. Lord, we will continue to walk in our faith. Magpapatuloy po kami, Panginoon, dahil kayo po ang aming source ng aming kalakasan. Kayo po, Panginoon, ang magpapalakas. Kayo po ang magpapatapang sa amin. And Lord, minsan natatakot man kami, Lord, but this is just a reminder na kailangan ka po namin. Kailangan namin lumapit sa inyo, Panginoon, for us to be realigned, recharge, Panginoon, at mas maging malalim at mas maging nag-aapoy sa amin mga pananampalataya. Maraming salamat, Lord, for this message, Lord. We are not defeated, but we already defeated the enemy in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. I pray that this message, Panginoon, ay hindi lamang po namin napakinggan, but it will help us, Lord, to transform our lives sa mas matapang, mas malalim, mas mataas na pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Lord. We claim the blessing, the breakthrough in the name of Jesus. We give you all the glory, all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa mensahe na pinaalala sa atin ng Panginoon that our Lord Jesus Christ, no? Tinalo niya na, no? He is already, we have a victory. No? Amen. Natapos na ng Panginoon ang lahat sa cross ng Kalbaryo, and we are already like a victorious, no? We are Amen. victorious, no? In Jesus Christ, no? Si Jesus yung nagtapos at nagtalo, no? Kaya tayo mga kapatid, we are victorious, no? We are not Amen. defeated anymore, no? Okay? So, salamat sa mensahe, okay? So, sa oras na ito, we can all stand para po sa ating pagtatapos. Tayo po lahat ay tumayo at sa ating benediction, let us raise our hand. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for today, O God. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon, na hinayag sa hapong ito, O God, Lord. Hallelujah. And you remind us, Panginoon, na we are victorious and we're not defeated anymore, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Penton, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, as your mouthpiece, Panginoon. And Lord, dalangin ko, Panginoon, bless him exceedingly, abundantly, Panginoon, and kanyang buong pamilya, O God, Lord. Hallelujah. Even, Lord, ang mga kapatiran ko na nandito, O God, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin, O God, Lord. Hallelujah. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before this glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority. Through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forever. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa